Bago tayo dumiretso sa panalangin, hayaan mong magbahagi ako ng ilang salita. Alam mo ba, araw-araw ay puno ng dahilan para tayo'y magpasalamat sa Diyos. Kaso nga lang, dahil sa dami ng ating iniisip at ginagawa, trabaho, pamilya, problema, nakakalimutan nating huminto sandali para kilalanin ang kabutihan ng Diyos. Kaya naman ngayong umaga, bago pa man tayong lumubog sa mga gawain, itutok muna natin ang puso natin sa pasasalamat. Isa itong paalala na bawat araw ay bagong biyaya. Kahit pa may mga kakulangan, kahit pa may kinakaharap tayong hamon, may dahilan pa rin para magsabi ng Salamat Lord. Sa simpleng pagtigil at pagninilay, mararamdaman natin kung gaano ka-faithful ang Diyos. Kaya ngayon, sama-sama tayong huminga ng malalim. Bitawan muna ang bigat at ialay ang sandaling ito sa Kanya. Handa ka na ba? Tara, simulan natin ang araw na may pusong puno ng pasasalamat. Bakit mahalaga ang pasasalamat kay Lord? Alam mo, ang pasasalamat ay hindi lang maganda pakinggan. Ito'y pundasyon ng matibay na relasyon sa Diyos. Kapag marunong tayong magpasalamat, pinapakita natin na alam nating si Lord ang dahilan kung bakit tayo may lakas, may buhay, at may pag-asa. Ang gratitude ay parang susi. Binubuksan nito ang puso natin sa mas malalim na pagkilala sa kabutihan ng Diyos. Hindi kailangan ng grand gesture. Minsan, sapat na ang isang tahimik na Salamat Panginoon sa paggising mo. It sets the tone for your day. Positive, hopeful, and filled with peace. Kung gagawin nating habit ang pasasalamat, makikita natin ang buhay sa bagong perspektibo. Mas lumalalim ang tiwala natin sa Diyos. Mas nagiging kalmado tayo kahit sa gitna ng kaguluhan. Tandaan, pasasalamat ang unang hakbang patungo sa pananampalataya na may galak. Kaya mula sa puso, ugaliin nating magpasalamat araw-araw. Kasi sa likod ng lahat ng meron tayo, nariyan ang Diyos na tapat at mapagbigay. Mga simpleng bagay na dapat ipagpasalamat kay Lord. Madalas kasi, naghahanap tayo ng malalaking bagay bago tayo magpasalamat. Bagong kotse, promotion, o malaking biyaya. Pero paano naman yung mga simpleng bagay na araw-araw nating natatanggap? Gising ka ngayong umaga. Nakakahinga ka? May lakas ka para bumangon? Iyan ay mga biyayang madalas nating hindi pinapansin, pero sobrang mahalaga. Araw-araw, binibigyan tayo ng Diyos ng bagong habag, bagong pag-asa, at bagong simula. Minsan kasi, nasasanay tayo sa biyaya, kaya nakakalimutan natin kung gaano ito kahalaga. Pero kung titigil ka sandali at iisipin mo, Lord, salamat po sa kalusugan, sa pagkain sa mesa, sa bahay na tinutuluyan ko, at sa mga taong nagmamahal sa akin, mapupuno ang puso mo ng pasasalamat. Hindi lahat may ganitong mga biyaya. Kaya, huwag nating gawing normal ang mga bagay na regalo talaga. Ang bawat hininga, bawat araw na nabubuhay ka, ay patunay ng pagmamahal ng Diyos. Kaya huwag kalimutang magpasalamat kahit sa mga simpleng bagay. Kapag nahihirapang magpasalamat kay Lord, may mga araw talaga na parang ang hirap magsabi ng, Salamat Lord. Lalo na kapag may problema, pagod ka na. O parang walang nangyayaring tama sa buhay mo. Natural lang yan. Tao lang tayo. Pero sa mga ganitong pagkakataon, paalalahanan natin ang sarili natin ng pinakamahalagang dahilan ng pasasalamat. Si Jesus. Si Jesus na nag-alay ng buhay niya para sa atin. Hindi dahil kailangan niya, kundi dahil mahal niya tayo. Hindi siya nagkasala, pero tiniis niya ang sakit at kahihiyan para lang maligtas ka. Ganyan ka kahalaga sa Diyos.
Kaya kahit anong hirap, pwede pa rin tayong magpasalamat. Dahil sa krus, meron tayong pag-asa. Hindi man perpekto ang sitwasyon mo ngayon, tandaan mong may Diyos na may ginagawang mabuti sa buhay mo. Kahit di mo pakita ngayon, tiyak yan. Kaya kahit luhaan, kahit puno ng tanong, pwede ka pa rin magpasalamat dahil may Jesus kang kasama. Ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, isipin mo ito. Hindi mo kailangang pagsikapan para mapalapit sa Diyos. Hindi mo kailangang magpakabait muna para mahalin ka niya. Bakit? Kasi si Jesus na ang gumawa ng lahat. Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Dahil sa kanyang sakripisyo, may access ka ngayon sa Diyos Ama. May kapatawaran ka, may bagong simula ka, may pag-asa kang makasama siya sa walang hanggan. Hindi ba't napakalaking dahilan para magpasalamat? Sa mundong puno ng kawalang kasiguraduhan, ang kaligtasan natin sa Diyos ay sigurado. Hindi dahil sa galing natin, kundi dahil sa ginawa ni Jesus sa krus. Kaya bawat umaga, kahit anong pinagdadaanan mo, tandaan mo ito. May tagumpay ka na, may panalo ka na, may buhay na walang hanggan na naghihintay sa iyo. Pasalamatan natin ang Diyos, hindi lang dahil sa biyayang panlupa, kundi dahil sa pinakamahalagang regalong spiritual, ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Panalangin ng pasasalamat kay Lord. Panginoon, maraming salamat sa plano mo sa buhay ko. Kahit minsan hindi ko pa ito nauunawaan, sa paggabay mo araw-araw, sa bawat desisyon, sa bawat hakbang. Salamat sa lakas na binibigay mo, lalo na sa gitna ng pagsubok. Salamat sa mga simpleng bagay, pagkain, tubig, tulog, at mga taong nagpaparamdam ng pag-ibig mo. Lord, salamat sa biyaya ng kalusugan, sa pagtitiis sa kabila ng kahirapan, at sa kapayapaang dumarating mula sa iyo. Salamat sa mga tanong na sinasagot mo sa takdang panahon, at sa mga panalangin na hindi pa man sinasagot, alam naming may layunin ka. Salamat Panginoon, kasi hindi mo kami kailanman iniwan. Salamat sa bawat hininga, sa bagong araw, at sa bagong pagkakataong mabuhay ayon sa kalooban mo. Naway palagi kaming magkaroon ng pusong mapagpasalamat, hindi lang kapag masaya, kundi lalo na kapag mahirap, dahil alam namin, sa lahat ng oras, ikaw ang aming sandigan. Pagkilala sa kabutihan ng Diyos kahit sa pagsubok. Sa mga panahong ang bigat ng mundo, nariyan pa rin si Lord. Kahit sa gitna ng unos, hindi siya umaalis. Alam niya ang lahat ng pinagdaraanan mo. Yung mga iyak na tahimik, yung mga pagod na hindi mo masabi, nakikita niya lahat. At sa bawat pagsubok, may lakas siyang ibinibigay. Hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya hahayaan na mag-isa. Ang banal na espiritu, ang kaagapay mo, nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Kaya kahit hindi mo maintindihan ng lahat, kahit hindi mo makita agad ang dahilan, pwede ka pa ring magpasalamat. Kasi alam mong may ginagawa ang Diyos, may binubuo siya. At sa tamang panahon, makikita mo rin ang kabutihang dulot ng mga pagsubok na yan. Kaya magtiwala, magpakatatag, patuloy na manalangin. Kasi ang Diyos na tapat noon, siya pa rin ang Diyos ngayon. At siya rin ang Diyos bukas. Hindi siya nagbabago, lagi siyang mabuti. Pananampalataya at pagtitiwala sa plano ng Diyos. Lord, turuan mo akong magtiwala. Madalas nating sambitin ito, lalo na kapag tila ba walang kasagutan ang ating mga tanong, kapag parang walang direksyon ang ating sitwasyon. Pero sa kabila ng lahat, meron tayong Diyos na may hawak ng buong larawan ng ating buhay. Hindi aksidente ang mga nangyayari sa atin. Hindi man natin ito lubos na nauunawaan ngayon. Tiyak na may dahilan ng lahat sa mas malawak na plano ng Diyos. Ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang nauunawaan natin ang lahat,
kundi nagtitiwala tayo kahit wala tayong malinaw na kasagutan. Pananampalataya ang pagpiling maghintay sa Diyos. Umaasang darating ang tamang panahon. Kaya humihiling tayo ng pusong marunong magpasalamat kahit may luha. Pusong naniniwala kahit may pangamba. Pusong matibay dahil alam kung sino ang pinaniniwalaan. Ang Diyos na tapat noon ay siya ring Diyos na tapat ngayon at bukas. Kaya panatag ang ating puso. Hindi natin kailangang matakot sa hinaharap dahil kasama natin ang Diyos na may hawak nito. Salamat, Lord. Dahil kahit hindi ko pa alam ang lahat ng sagot, sapat na ang malaman kong nandyan ka. At sa presensya mo, may kapayapaan, may katiyakan, at may walang hanggang pag-asa. Panginoon, sa pagtatapos ng panalangin na ito, kinikilala ko na Ikaw ang Diyos ng buhay ko. Wala akong ibang sinasandalan, kundi Ikaw. Sa iyo ko iniaalay ang bawat bahagi ng aking buhay, ang aking pangarap, ang aking kinabukasan, ang aking mga pangamba. Naniniwala ako na ang mga pangako mo ay totoo at ikaw ay laging tapat sa iyong salita. Sa bawat araw, pinipili kong magtiwala sa iyo. Tinanggap ko ang kapayapaan, lakas, at pag-ibig na mula sa iyo. Salamat sa mga panahong hindi ko maintindihan ang lahat, pero ramdam ko ang presensya mo. Salamat sa mga oras na gusto kong sumuko, pero binibigyan mo ako ng lakas para magpatuloy. At ngayon, Panginoon, naway makita mo ang puso kong puno ng pasasalamat. Sa bawat pintig nito, sa bawat hininga, naway ikaw lang ang maluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, ito ang panalangin ko. Amen. Kung natouch ka ng panalangin na ito, i-type mo lang ang Amen sa comments bilang pagpapahayag ng iyong pananampalataya at pasasalamat. Ang simpleng salitang Amen ay isang makapangyarihang tugon, isang pagsang-ayon sa panalangin, isang paniniwala na kumikilos ang Diyos sa ating buhay. At kung may pinagdadaanan ka ngayon, huwag kang mahiyang mag-iwan ng prayer request sa comment section. Nais naming ipagdasal ka. Sama-sama tayong manalangin at magpalakasan bilang isang online spiritual family. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. May Diyos na laging kasama mo at may mga kapatid sa pananampalataya na handang makidamay sa iyo. Huwag kalimutang i-share ang video na ito sa iba para mas marami pa ang ma-encourage na magsimulang muli sa pasasalamat. At bilang huling biyaya, naway sumainyo ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Pagpalain ka ngayon at magpakailanman. Hanggang sa muli, patuloy tayong manalangin, magpasalamat at magtiwala sa Diyos.